Tubo ang chairperson ng Partido Manggagawa. Magandang umaga po, Karine. Welcome po sa programa. Magandang umaga, Angel, at magandang umaga sa iyong tagapakinig. Kahapon po nakausap namin ng KMU si Sir Jerome Adonis. Ang sinasabi nga po nila ay kumakalap na sila ng mga ebidensya at pinag-aaralan na po yung kanilang susunod na hakbang, yung legal remedy. Karine, ito po ba ay magsasama-sama yung mga partido po ng mga manggagawa para po iapila ang naging desisyon po ng korte, yung pagpapalabas po ng TRO? Una sa lahat, yung nagkaisa Labor Coalition kung saan kasama ang Partido Manggagawa, ngayong araw ay magpa-file ng motion for intervention dito sa Pasig Regional Trial Court para makasali kami doon sa hearing na isasagawa sa August 3 kaugnay ng TRO sa 85 pesos increase sa NCR. Yun yung hakbang namin. Tapos yung mga iba pang mga hakbang, halimbawa ay pagkuprotesta, ay yun ay automatic naman. Kasi kaporte-protesta talaga naman ang nangyari. Kumbaga sabi nga na isang manggagawa, pang ulam na kinuha pa. Correct. Diba? Pandagdag ulam na kinuha pa. Barya na nga lang Oo, kinuha pa. Tapos nakikita namin na ito ay isang unusual at isang illegal na ginawa ng Pasig Regional Trial Court. Unusual sapagkat ang batas naman kasi ay malinaw na kapag merong apila sa wage order, ito ay dinadala sa National Wages and Productivity Commission within 10 days after the publication of the wage order. At malinaw din sa labor code natin sa Article 126 na habang ito ay dinidinig sa National Wages and Productivity Commission, anumang tribunal ay hindi pwede mag-issue ng temporary o preliminary injunction or temporary restraining order sa proseso ng NWPC. So parang klarong-klaro yung batas, pero natataka kami bakit ginawa na mag-issue ng TRO itong RTC judge. Kumbaga hindi sakop ng kanilang jurisdiction ito, Karine, di ba? Tama kasi eksklusibo na ginawa ng Kongreso ng wage fixing mechanism at proseso ng apila ay nasa National Wages and Productivity Commission at Regional Tripartite Wages and Productivity Board. So wala silang jurisdiction dito kasi bawal nga dito TRO at sa injunction batay sa Article 126 sa ating Labor Code. Kaya doon kami nagtataka, parang iniisip namin, ano ba ito? Tinitesting ng employer ang umiiral na batas, na we-weaponize yung batas para testingin kung pwedeng dumaan sa regular courts. Kasi pag dumaan sa regular courts, alam mo naman ang mangyayari kapag nag-decision yung RTC halimbawa na i-lift yung TRO, pwede sila mag-apila sa Court of Appeals, pag nag-decision yung Court of Appeals na i-lift ulit hanggang Supreme Court. So, magiging mali-delay ito, magiging wages delayed, wages denied, di ba? Ang mangyayari. So, ito yung ayaw namin mangyari. At kami nga sa nagkaisa Labor Coalition ay nananawagan sa Supreme Court. Tingnan nyo itong inyong judge, no? Klarong-klaro yung batas, pero nangingialam siya by issue ng TRO, supposed to be kumbaga jurisdiction ng NWPC. Kung meron mang apila isasagawa. So Karine, tingin nyo bad precedent or magkakaroon po ba ito ng possible chilling effect doon sa ginawa po ng lokal na korte na naglabas ng TRO? Oo, meron itong chilling effect, saka gusto nila magkaroon ng precedent na sa tingin namin dapat dito palang tuldukan na ng RTC at makialam yung Supreme Court at sasabihan yung mga judges na huwag kayong, hindi yung jurisdiction yung wage fixing mechanism. Siguro ang mensahe na gusto nilang ipapaabot na kapag kayo ay sa mga regional wage boards ay tumigil muna kayo kasi kami ay tinitiaro namin yung NCR. So baka yun pa yung gusto nilang i-mensahe sapagkat umaandar yung proseso sa iba't ibang regions pa para sa kahilingan ng mga manggagawa para sa wage increase. So yun yung dalawang bagay na yun. Ginagamit nila yung batas para i-warningan yung iba pang wage board at tinitesting kung pwedeng makialam yung regular courts doon sa proseso ng National Wages and Productivity Commission in fixing wages. Oo, mahirap kasi niyan, Karine, baka sundan yan, gayahin ng iba na every time na lamang na may hirit na dagdag sa taas sa sweldo, ganyan ang gagawin itong mga employer, di ba? Halip na tumakbo sila sa National Wages and Productivity Commission ng apila, doon sila sa korte. Kasi meron malinaw sa labor code natin na
kapag kayo may apela sa Mm. National Wages and Productivity Commission ka pupunta. Tapos, after which, may judicial review naman, hindi ng korte, kaya ng Court of Appeals. Ano Mhm. man ang order ng NWPC sa mga apela, may judicial review yan sa Court of Appeals, Mhm. hindi sa RTC. Opo. Karine, naniniwala ka ba na ito po'y TRO for sale? Maraming nangangamba dyan. Kasi alam niyo naman yung mga TRO for sale naman hindi naman yan kwento-kwento lang Nangyayari yan. So yan yung tinitingnan din. Kaya ang panawagan ng Nagkaisa Labor Coalition diyan, Partido Manggagawa, tingnan maigi ng Supreme Court kasi napakalinaw ng batas pero pinakialaman ng isang regional trial court ng isang west sa regular court. So tingnan nila mabuti yan at dapat imbestigan administratively. Opo. Dun sa anggulo naman na posible daw pong alam ng pamahalaan yung ilalabas na TRO ng korte hinggil nga po dito sa aumento sa sahod. Ano po ang masasabi po ninyo, Karine? Nagtataka din kami kasi ang reaction ng Dole Secretary natin ay napakalamya. Sa halip na tumitindigan ang proseso ng Dole na mandato niya naman, parang nagluluksa pa siya. Mhm. Parang walang aggressiveness na nakikita. Oo, imbes na No? pumanig Well, sa mga manggagawa, parang ang sabi niya, tatanggapin, rerespetuhin ang naging Kaya nga, desisyon ng korte. sabi nga naman gagawa, sa halip na tindigan yung mandato ng parang siya nagluluksa. At Mhm. magpatianod na lang doon sa gusto ng proseso ng regular court. Samantalang, malinaw naman na sa proseso yan ng NWPC ayon sa batas. Siyempre, may moral at legal na batayan ng Dole Secretary na magwala dito o di kaya mag-agresibong tindig. Di po pwede yan. Mhm. Diba? Ganun. Nakikita natin ang lamya-lamya. Sa halip na tindigan, nagluluksa pa Opo. yung Dole Mhm. Secretary. At knowing na si Secretary Tolentino ay isa pong manggagawa, I mean abogado, 'di ba? Na dapat alam niya Oo, yung oo. nakasaad sa ating labor code. Oo. Yun nga acting secretary na nga siya Puro pa siya acting ng acting Dapat malinaw na siya Dole Secretary, mandato ng Dole ang sinasagasaan ng regular court. Dapat magalit siya at sabihan ng regular court na hindi po pwede yung ginagawa niyo. Intrusion niya sa jurisdiction ng Department of Labor, ng Mhm. National Wages and Productivity Commission in particular. Opo, Karine, ang hinaing po ng ating ilan sa ating mga manggagawa, bakit daw po hindi na ipatupad? Kasi 'di ba yung unang tranche 60 pesos ay kung hindi ako nagkakamali 25 ba? July 25 o 27? Yes, tama po kayo. Oo, bakit kumbaga nung naglabas ng TRO hindi agad naipatupad, nadagdagan yung kanilang sahod kahit na may ilang araw na supposed to be effective yung aumento sa sahod? Yan pa isang problema kasi baka ibang mga employers nagpatupad na, yung iba hindi pa. Mm. Kung karamihan diyan ay hindi pa nagpatupad, siguro hinihintay nila yung hakbang na yon ng Mhm. isang ng mga contractors na yon na employer. So Opo. may problema diyan. So kung iba nang papatupad, kung nagpatupad na halimbawa ang iba, itigil ba nila yon? 'Di ba? Parang ganun. Correct. Tapos kung mananalo kami dito, may back wages pa nila yon Mhm. sa, Mhm. sa July 25, 'di ba? Opo. I-recon ba nila yon? Mhm. Ganyan. Opo. At dahil dito, Karine, yung mga isasagawa nyo pong kilos protesta, kayo po ba ay, kumbaga, iisang grupo nila, magkakaisa po ba ang lahat ng sektor ng mga manggagawa para mas malakas ang panawagan sa ating pamahalaan? Iisa lang yun, sapagkat meron kaming broad coalition sa wages, National Mhm. Wage Coalition. So yan ay binubuo ng Samut-Sari at lalaking federasyon at labor centers na magsama-sama at nakumbinahin itong TRO. So aasahan nila yung pagkakaisa ng manggagawa din laban sa TRO. Opo. Kailan po posible ikasa itong mga kaliwat ka ng kilos protesta natin, Karine? Umpisa sa Lunes, dun sa mismo sa Regional Trial Court, dun kami magpuprotesta. Mhm. Ito po isa grupo po ninyo. Sa Nagkaisa Labor Coalition, kung pumunta man yung mga iba't ibang grupo doon, sama-sama na kami. Welcome. Opo. Welcome po. Meron po ba kayong panawagan sa Kongreso, lalo na yung ipasa itong iisang legislated wage hike sa halip na Regional Wage Board, Karine? Ito nga yung aming sinasabi sa Partido Manggagawa. Maliit itong ginagawa na dagdag sa sweldo sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, no? Maliit Mhm. 'yan. Correct. At halos lahat ng regions except NCR, ang level ng sweldo ay below the poverty threshold o sinasabi naming starvation wages. So pwedeng umakto yung
yung Kongreso sa dalawang bagay. Una, suriin yung mekanismo. Ang mekanismo kasi for pagtatanda ng minimum wage ay 30 years old na yan, mahigit na batas, i-review yan. Sapagkat ang mga sweldo na ginagawa sa mga regions ay below poverty line, so dapat i-review yan. Tapos magtakda ng isang national minimum wage, no? Ang Kongreso nang sa ganun maging uniform ang national minimum wage, tapos magkaroon ng pagbiyak na relief by legislating 200 peso wage hike para makahabol naman ang sweldo ng manggagawa sa cost of living. Opo. Kumbaga kasi pag nasa probinsya ka, hindi na obra yung mababa ang cost of living doon, di ba? Parang At saka halos pareho na hindi, rin, Karine, ano? oo, mas mataas pa nga eh. Actually, Mas mataas pa nga oo. ang kuryente. Saka Ang yung kuryente gasolina. gasolina, mas mataas sa probinsya kumpara dito sa Metro Manila. Opo. Siguro bibigyan kita ng huling pagkakataon. Mensahe po sa ating mga manggagawa na talaga namang nadismaya after nga po ng suspension ng pagpapatupad ng aumento sa sahod. Go ahead po, Karine. Yung mensahe natin sa mga manggagawa, tayo po ay magsama-sama, magkaisa. Hindi natin pahintutulutan na pakikialaman ng regular court itong proseso na tinakda ng Kongreso sa pag-fix ng sweldo ng mga manggagawa. Maliit na nga itong tinanggap natin, nawawala pa sa pakikialam ng Regional Trial Court. Pangalawa, mensahe namin sa Regional Trial Court ay basahin nyo ng maigi yung batas. Sapagkat nakakapakalinaw naman yan kung anong proseso ang isasagawa kung may apila sa order ng Regional Wage Board. At pangatlo, ang aming mensahe sa Supreme Court, tingnan po ninyo ang ginawa ng judge na ito sa kanyang panghihimasok sa proseso ng wage fixing. At pang-apat, Dole Secretary naman, magmakpul ka naman, Secretary Tol, sapagkat ang ating mandato sa Dole ay protektahan ang interes ng manggagawa. Huwag tayong magluksa, tindigan natin ang tama para sa manggagawa. Opo. Karine, may pahabol lang ako. First time po ba ito mangyari na manghimasok ang isang... First time ito. So ito yung historic. Ito pala yung historic. Historic na unusual na illegal pa. Okay. With that, Karine, maraming salamat po. At mabuhay po kayo, mag-iingat po kayo palagi. Salamat din po, Angel. Mabuhay kayo. Kasama si XL Radyo Bangkwan.